Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 16, 2025 at bukas September 17, 2025 baka magkaroon po ng malaking pagbabago sa liderato sa ating gobyerno sapagkat napakalakas po ng ingay ngayon na ito pong si Speaker Martin Romualdez ay either magli-leave of absence or bababa na po sa pwesto niya bilang speaker. Talaga nga naman ito po ang patunay na wala pong permanente, partikular sa politika. Ang permanente lamang ay pagbabago. Pero alam po ninyo, kung mapalitan man si Speaker Martin Romualdez, tingin ko naman nagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang magaling na speaker sa nakalipas po na 3 taon. Unfortunately, sa pamumuno niya, nagkaroon po ng isang malaking iskandalo at ito nga po yung tamang paggasta ng pondo ng taong bayan. At tingin ko, isang senyalis na rin po ito para po sa ikakaayos ng ating gobyerno sa hinaharap. Kasi napakahirap naman talaga isipin na kahit maaaring tayong mga sumusuporta sa kanya, maayos ang pagtingin po natin sa kanyang pamumuno. Pero marami din pong mga Pilipino ang kina-question po siya. Kaya tingin ko, kung sakali pong siya'y magbibitiw sa pagiging speaker, ito po ay isang sakripisyo para po sa taong bayan, para po sa ating mga kababayang Pilipino, para sa ating bansa. At syempre, kahit magbitiw itong si Speaker Martin Romualdez, hangad po natin ang katotohanan sa likod po ng mga anomalya sa paggasta po ng pondo ng bayan. 'Di ba? Lagi po tayong nakatutok sa ating Vice Presidente. Araw-araw po nating pineplay ang mga di umano'y basihan para po siya'y matanggal sa pwesto. Kaya dapat maging fair din po tayo. Hangad ko po ang isang ganap na investigasyon, malaman natin kung meron bang kasalanan o wala si Speaker Martin Romualdez dahil siya po ay isa rin sa mga pinagbibintangan. Bilang isang supporter niya, magiging masaya po ako kapag dumaan ang isang maayos, patas na investigasyon at kinalaunan, mapatunayan na siya po'y walang kasalanan. Pero kung sakaling meron, malungkot po para sa atin yan. Ganun pa man, hindi ko huhusgahan si Speaker Martin Romualdez sa pagkakataong iyan. Aantayin ko, ayon nga po sa ating Pangulo, no one will be spared. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kakampi sa politika. Investigasyon ang mangyayari at kung sino ang may kasalanan, papanagutin. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ito po ang balita. Ayon po sa kumakalat po ng mga balita ngayon sa social media at mainstream media, House Speaker Romualdez ayon po sa DZME, posibleng mag-leave of absence. Nagkaroon po kasi ng kakaibang galawan kanina sa House of Representatives. Actually, makatapos po sana ng live natin dahil maugong po yung balita na magkakaroon ng change of leadership. Nakatutok ako doon para sakaling kung magkaroon ng pagbabago, ilalive ko kagad. Nagulat ako, pag-resume po ng sesyon, suspended kagad. Pala ito ang nangyari. Basahin po natin. Posibleng mag-leave of absence si House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa isang miyembro ng Kamara na tumangging magpakilala, patuloy na umiinit ang issue kay Romualdez. Ngunit nananatili ang malakas na suporta ng kanyang mga kasamahan. Isa sa mga opsyon umano ang pag-leave of absence ni Romualdez. At ang tinutukoy na posibleng kapalit ay si Deputy Speaker Faustino Boji D. III mula sa Isabela 6th Congressional District. Ito po yung chinichismis ni Ramon Tulfo nito pong nakaraang araw. Sabi niya po, the next Speaker of the House might be Congressman Faustino Boji D. III. According to his sources, D is a representative of Isabela. Tapos may follow-up post po siya kahapon. It seems the race for speakership has narrowed down to between Congressman Boji D. of Isabela and Deputy Speaker and Bacolod City Congressman Albi Benitez. I was told both are popular among their colleagues in the House of Representatives. Tuloy po natin ang binabasa po natin na balita. Si D ay nagsimula sa politika bilang mayor ng Kawayan, Isabela. Naging 3-term congressman mula 2001 hanggang 2010. Gobernador mula 2010 hanggang 2019. Vice Governor mula 2019 hanggang 2025. At muli ngayong kongresista sa 20th Congress. Kinikilala si D bilang isa sa mga respetadong miyembro ng Kamara
partikular sa hanay ng Partido Federal ng Pilipinas kung saan ito kasapi. Una ring lumutang ang mga pangalan ni Bacolod Representative Albi Benitez, Nabotas Representative Toby Chanco at Representative Duke Prasco bilang posibleng challenger ni Romualdez. Ano ba yung parang kakaibang naging galawan kanina sa House of Representatives? Dito, ayon po sa kwentuhan ng mga tagapagbalita na ito, ang ating speaker at ang ating majority leader, Martin Romualdez and Sandro Marcos, ay pumunta sa Malacanang kanina at kinausap ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami na pong nagpo-post ngayon, kaliwat kanan. Si Anthony Taberna, may post po siya na wala pong partikular na ibig sabihin kung hindi petsa pa lamang. Nakalagay po dito, 9/17/25 is the day. Hindi natin alam kung ano po ang ibig sabihin yan. Pero sa kanyang live streaming kanina, parang may pasubali na. Speaker Romualdez, leave of absence or resign. Pakinggan po natin ang usapan ng mga nagbabalita dito. Let's bring in our good friend correspondent, si Marian Enriquez. Siguro mas matinong kausap namin ngayon. Marian, ano balita dyan? Maaga nga ulit nag-adjourn or nag-suspend yung session ngayong araw. 30 minutes lang nagtagal yung session. 3:30 nag-suspend na. Kapansin-pansin din kanina kung napansin po ninyo si Deputy Speaker Christine Singson Mihan, agad-agad niyang sinuspend agad. Sinabi niya session resumed. Wala pang isang kurap. Binangnan niya yung gavel, session suspended. Tapos matagal na wala yung, kumbaga matagal suspended. Kanina yung session up until nagkaroon lang ng, order of business, yung typical na referral of ng mga kung saan committee, dadalhin yung mga bills. And then ayun, narinig namin, nagulat kami, agad-agad, bigla na lang suspended and bukas nga ulit mag-resume ang session 3 o'clock ng hapon. Na tama nga kayo, kanina may nakausap tayong source. Sinasabi nga na umalis ng Kamara ngayong araw dito, premises ng House, si Speaker Martin Romualdez, kasama si Majority Leader Sandro Marcos para pumunta sa Malacanang. At ang narinig nga natin na makikipag-usap daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, tungkol yan sa usapin dito nga sa liderato ng Kamara. At ayun nga, mayroon tayong naririnig na ang sinasabi, tatlo yung pwedeng options. Either magsistay bilang speaker daw itong si Romualdez, leave of absence, or tuluyan magre-resign. At kanina, pinakita rin nga ng isang congressman, yung isang source natin, kung ano yung under the rules ng Kamara, yung Section 14. Meron doon absence or temporary incapacity. In case nga na magkaroon ng absence, yung kunyari yung speaker ay mag-leave or mawala, pansamantala, yung mga deputy speaker, mamimili sila kung sino nga sa kanila ang hihirangin muna, magiging acting speaker for the meantime. At yun na ang mangyayari. Pwede rin na mag-usap-usap nga yung bawat partido kung sino muna yung ipapalit for the meantime to assume nga yung powers or duties ng speaker. Pero I think you might want to assume na kung sino man ang papalit kay Martin will not be there on a temporary capacity if ever nga may papalit sa kanya. Kasi that basically makes the point fruitless. Magtatanggal ka ng tao tapos maglalagay ng temporary. Di mo muna tanggalin. Saka ngayon lang ako narinig, Marian, meron bang yan? Ang alam ko ba, pwede lang mag-leave na ganyan and someone will take over. Kung halimbawa magbabakasyon or something yung nagkasakit, doon lang pwede. Hindi dahil sa ganitong nagkakagulo, magli-leave ka. Ngayon lang ako nakarinig nga natin, yes, unprecedented ito. Tinitingnan din natin. Ano ba yung mga grounds para rito, Kasi may Nakakatawa tong mga DD sheets Tuwang-tuwa sila na bababa sa pwesto if ever o magli-leave of absence itong si Speaker Martin Romualdez. Hindi nila naiisip na ang papalit, kaalyado rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba naiisip yun? Sige, mag-file kayo ng impeachment. Sa tingin nyo, makakalusot sa Kamara. Ito lang ang sigurado. Magpalit man o hindi ng speaker, ang impeachment ni Sara Duterte magpapatuloy. Tayong congressman nakausap, nangyari na ba ito before? Baka maiyak pa kayo pagka nagulat kayo, bukas ang speaker si Congressman Sandro Marcos. Di mas masakit yun sa inyo. Biruin ninyo, presidente, tapos yung Speaker of the House, anak. Di ba nakakatawa mga tol? Tuwang-tuwa sila bababa sa pwesto si Speaker Martin Romualdez. Hindi nila naiisip na si Albi Benitez ay sinasabing malapit kay First Lady Lisa Marcos.
Si Congressman Toby Tiangco, ang pinsan nito ay pinsan ni ang asawa nito ay pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Congressman D, kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, saan kayo lalagay? Oh, ipagpalagay natin si Congressman Prasco, kumpare ni Pangulong Bongbong Marcos. Talaga kayo. Sino ipapalit ninyo? Ah, Hindi pa naman daw. Tinanong natin ano ba yung mga rason kung napapayagan para nga pagbigyan itong absent. ang iiyak dito, yung mga sinasabing nakakatanggap. Ano? Kasi may mga rumors, may mga nakakatanggap daw. Ewan ko ha, sabi-sabi lang yun. Baka mag-iyakan. Pero tingnan natin, hindi naman natin masasabi dahil baka ang pagbabago lang yung leadership. Baka yung mga, kung sino man wala akong babanggitin, ganun pa rin. Nakakatawa lang kasi itong mga DD shit. Masyado kayong hoping. Lalong-lalo na, eto gusto nyong ipalit. Ito. Pero mukhang bilib din ako dito sa bata na ito no, mga tol. Kasi sa kabila nung mga parang unhinged, no, parang unwell na mga pahayag niya. Pero kanina sa kanyang interview posturang-postura at very decent ang interview niya na ito. Pakinggan po ninyo. Ang speaker ng mga DDS, si Congressman Kiko Barsaga. Sir, ano sabihin dun sa kapag explain against yung former department school? Ay, medyo mahaba yung sagot ko. Pwede bang, can you allow me to explain? Para magiging speech na. Maayos siya. But right now, our country is facing a very difficult issue in corruption and everyone's in panic. The administration is panicking, the President Marcos is panicking, Speaker Romualdez is in panic, AFP and the PNP are also panicking. Like, hindi na nila alam kung anong gagawin nila kung poprotektahan ba nila si Marcos. Ito yung speaker ng mga DDS. Ito papalit! Ewan ko, kung kayo po ba'y gising pa sa katotohanan o nangangarap na lamang. 4 lang ang posible na pwedeng pumalit. At tingin ko, may isa doon, hindi pa pabor sa inyo. Si Congressman Benitez, si Congressman Tiangco, si Congressman Prasco, si Congressman D. 5 pala. Ito ang pinaka-worst case scenario para sa inyo. Si Congressman Sandro Marcos. What if? Hindi yun posible, mga tol, ay hindi yun na imposible. Unang-una, si Congressman Sandro Marcos ay very brilliant congressman. No? Bagamat bagito pa lamang sa pwesto, pero makikita mo sa kanya ang kagalingan. Meron siyang sense of leadership. Kaya nga majority floor leader kagad. Sa pagsasalita pa lang, ang layong-layo na sa hinahangaan yung si Sara Duterte. Di ba? Higit sa lahat, tiwala sa kanya ang mga kapwa kongresista. Baka magulat kayo bukas. Sabi nga ni Attorney Jesus Palsis, share ko lamang, nakita ko sa post niya kanina Isang kakamping po ito Sabi niya rito, emergency meeting sa Malacanang today. BBM, Speaker Martin Romualdez and Sandro Marcos. Be careful what you wish for, mga DDS. You might get a Speaker Sandro. Pag nangyari yan, di lalo kayong mag-iiyakan yan. Balik po tayo sa pakikinig po dito sa balita. Or temporary incapacity. Sa ngayon ay hindi pa rin nila Ako, di ako apektado dito. Wala akong pakialam. Kahit magkapalitan ng speaker dyan. Although, some kind of, syempre, medyo malungkot din sa party ko dahil ang Office of the Speaker nakatulong sa hospitalization namin no? Pera naman ng taong bayan yun, kaya hindi ko dapat tanawing taong utang na loob yun kay Congressman Speaker Martin Romualdez. Pero nagpapasalamat ako sa kanyang opisina kasi malaking tulong po yun sa hospital bills. Di ba? Ngayon, kung papalitan siya, it's okay lang. Change is the only permanent thing sa mundo. Wala pong permanente maliban po sa pagbabago. Yung mga DDS nga, DDS na lamang, di ba? Ipagpalagay natin na ang DDS, akala nila permanente. Pero hindi Ito, DDS to si Jam Magno. Meron siyang latest vlog. Ano yung kanyang latest vlog? Pakinggan natin Pag-usapan natin ang desisyon nyo sa September 21. Pakinggan nyo siya. Pupunta ka sa September 21 dahil may sinusuportahan kang pamilya. Mali ang rason mo sa DDS pagpunta to. sa rally sa September 21. Nagbago. Kasi walang permanente sa mundong ito kung hindi ang pagbabago. Speaker Martin Romualdez, sapat na. Kung sakaling matanggal siya ngayon, nakapagsilbi naman siya ng isang
Congress na ipakita niya naman yung kanyang kagalingan doon bagamat nabalot ng mga kontrobersiya. Pero ang pinakamaganda doon, na pikon sa kanya ang mga DD sheets, particular si Pusit. Yun ang pinakamahalaga doon eh. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, if you make your enemy angry, you are an effective, di ba? You are effective sa ways mo. Hindi ko na maalala yung exact wordings ng ating Pangulo eh. Pero something like that, ganon. Ano? Pag nagagawa mong galitin ang iyong mga kalaban, epektibo ka sa ginagawa mo. Tuloy tayo rito. Isang DDS na nagbago at ngayon binabanatan na ang dati niyang sinusuportahan, partikular si Sara Duterte. Kung ang gusto mong gawin sa September 21 ay ipursige na si Speaker talaga ang may kasalanan ng lahat ng problema sa Pilipinas, mali ka na dyan. Kung ang rason mo sa pagpunta sa September 21 ay gusto mong ipalit si Sara Duterte bilang presidente, mali talaga ang kondisyon mo sa utak. Kung gusto mo at rason mo sa pagpunta sa September 20, Pigon na pigon yung mga DD sheets sa atin. Hanggang dyan lang ang kaya ninyo mag-ad hominem eh. Ang mga DD sheets, mga tangat bobo ang mga ito, di nila kaya makipag-argumento ng maayos. Kaya ang sasabihin lang nila sa'yo ad hominem. Di ba? Totoo naman yun. Kahit bigyan ko kayo ng hagdan ngayon dito, di nyo kaya makipag-argumento sa akin. hanggang pagmumura lang kayo, hanggang ad hominem lang kayo kasi ganoon lang kakitid ang utak ninyo. Ganoon lang kababaw katulad ng pinupuon ninyo. 21 ay para pababain si PBBM. Mali yan, be. Kung ang takay mo sa pagpunta sa September 21 ay para sunugin ng Malacanang at makikiinggit sa nangyayari sa Nepal at sa iba pang parte ng mundo, mali ang sayo, be. Bakit ko sinasabi yan? Dahil ang kalaban ay ang korupsyon na kailangang magbago dito sa Pilipinas. Ang korupsyon na dapat hindi tayo nagmamalinis kasi alam naman natin na hindi lang ngayon ito kundi talagang dati-rati pa. Kahit na siguro ikaw nung grade school, may ghost project ka din eh, na dapat 100 lang yung babayaran, sinabi mo kung Pikon na pikon yung mga DD sheets. Bakit ba kayo pikon na pikon sa akin? Alam niyo nagtataka talaga ako sa inyo mga DD sheets. Mga masokista ba kayo? Alam niyo ba yung masokista? Di ba ang sadista, nagiging kaligayahan sa kanila na nananakit ng iba. O ganun ang sadista eh. Ang mga masokista, kaligayahan nilang sinasaktan nila yung sarili nila. Parang kayo, mga tangang DD sheets. Galit na galit kayo sa akin, nood naman kayo ng nood. Hindi anong tawag doon? Masokista. Nangatanga kayo. Sabi, kasi walang specific reasons na sinight nga dito sa House Rules. Pero yun yung aabangan pa natin sa mga susunod na araw. At tama nga kayo, no, may 4 na matunog na pangalang lumulutang dito nga na sinasabing maaaring either papalit, tuluyang papalit kay Pakinggan Speaker natin. o hahalili lang muna sa kanya. So yun nga, yung mga nabanggit nyo, kapartido mismo ni Pangulong Marcos sa federal, O, di ba? si Isabela, taga Isabela po. Si Tapos hoping kayo na papabor sa mga Duterte? Puro kapartido ni Pangulong Bongbong Marcos ang maaaring pumalit kay Speaker. Congressman Boji D, yung Senior Deputy Speaker, taga-Lacat CMD naman, kapartido ni Speaker Romualdez, si Congressman JJ Suarez. At gayon din, yung dalawang taga-National Unity Party, matunog din daw pong pangalan na Deputy Speaker Ronnie Puno at si Vice Chair APRO Albert Garcia. Okay, pero Marian, Mayan, hindi ko ano na yung... kung kahit kailan siya, no? Si Speaker. Kasi simula nung nagkagulo rito, parang hindi ko yata siya nakikipag-usap sa media. Hindi nga, May hindi natin chat ba ito? we have been trying to reach out doon sa kanyang opisina, requesting for statements, pero wala nga tayo nakukuha. Sumasagot siya doon sa mga nagkaroon, di ba, ng pahayag or yung pagkakagawi kay Speaker ng mga diskaya doon sa Senate hearing. Sumagot siya doon pero via statement lamang na pinadala ng kanyang opisina. Nakikita natin yung ilang mga pag-meeting or pulong ng Speaker doon sa iba't ibang leaders, chairperson, kunyari kahapon ng bawat komite, nakita natin yun. Kanina mga women naman, mga chair din o mga pinunong congresswomen ng House ay nakipagpulong din siya. So sunod-sunod yung pakipagpulong ng Speaker sa bawat leaders dito sa Kamara. This is the second time actually. Yesterday was the second time. Tapos before that, late last week, di ba, meron din siyang, he met with the party leaders, the leaders of the major political parties. And akala din natin at that time that something was going on because the party leaders were seen entering his chambers, right? So we thought something was up.
But Marian, can you clarify one thing for me? Sino ba ang senior deputy speaker? Is it just one? Is it Congressman JJ Suarez? That's it? Yes, tama ka dyan, Regina. Isa lamang, yung Senior Deputy Speaker, si Quezon Representative JJ Suarez. Siya lang yung naging isang Senior Deputy Speaker, tapos may nasa 9 yata, or gano'n na mga Deputy Speakers. Because I think in the previous Congress, if I remember correctly, there were a number of senior deputy speakers, or no? Or isa lang? Marami Parang pwede. maraming deputy, Usually, maraming isa. deputy speakers, yeah. Isa lang ang senior. Oh, May panahon na Oo, Yeah, depende usually sa- isa lang. 95, may panahon Oo, na less than 10. dati, Dati, one-third of the Isa lang ang officers senior. sa- Maraming deputy Pero wala speaker. sila. Unang nagkaroon ng naiintindihan ko Senior Deputy Speaker, si dating President Gloria Macapagal Arroyo, naging Senior Yeah. Deputy Speaker siya, na-demote to Deputy Speaker, and then nawala na siya ng posisyon. Tapos yung last na Congress, si Aurelio Gonzalez, Yes, yung Senior si- Deputy Speaker. Pampanga. Ito, paulit-ulit na mga balita ngayon, no? Ito, katulad nito, di ba? Sabi po dito, PBBM Speaker Romualdez mag-uusap ukol sa House leadership. O, alam nga naman si Pangulong Bongbong Marcos, ilalagay niya dyan yung kalaban niya. Saka naman nakakita nun. Talakayan ukol sa House leadership. Mag-uusap sina President Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez ngayong Martes, September 16, tungkol sa liderato sa Kamara ayon sa source ng News 5. Pinag-iisipan umano kung mananatili, mag-leave of absence o tuluyang magre-resign si Romualdez bilang Speaker. Tatlo ang options mananatili, mag-leave of absence o magre-resign. Whatever. Okay lang sa akin. Hindi ako apektado dyan. Ilan sa matunog na pangalang lumulutang na maaaring pumalit sina Representative Faustino Bojidi III, nakapartido ng Pangulo sa Partido Federal ng Pilipinas, at Representatives Ronnie Puno. Aba, lumabas na rin dito yung pangalan ni Congressman Puno ng Antipolo. At Albert Garcia mula sa National Unity Party. Kakampi pa rin ng Pangulo po yan. Saka si JJ Suarez ng Lakas CMD. Kapansin-pansin ang maagang pagsuspend ng sesyon sa Kamara nitong mga nakaraang araw. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Congressman Dong Gonzalez, who has also, I think, been implicated in this flood control mess. No, there have been some reports that he may be linked to some No, his family owns DM Gonzalez Construction, which is that was proven to have had government contracts. Yeah. Okay, Yeah. well, yeah. In fact, the daughter was listed as one of the 5 Incorporators. legislators who are 5 legislators have direct links to contracting companies self-government. Pero And ito ang also the vice magandang chair- balita. vice chair- Ito ang magandang balita. Bukod pa dyan sa change of leadership na yan. Kasi ang Anti-Money Laundering Council ay nag-request sa Court of Appeals para po i-freeze ang accounts ng ilang mga personalidad. At ayon po dito sa shared post ni Joseph Morong, look, list of individuals whose bank accounts were ordered frozen by the Court of Appeals upon the request of the Anti-Money Laundering Council and the DPWH. They cannot withdraw, deposit, access these bank's accounts which may be forfeited if found guilty. Sino-sino po yung mga personalidad na naka-froze po ngayon ang kanilang bank accounts? Henry C. Alcantara, former OIC Assistant Regional Director o mas kilala bilang District Engineer sa Bulacan. Bryce Erickson D. Hernandez, former OIC District Engineer, ang nagturo dito kina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. JPD Mendoza, former OIC Assistant District Engineer, ang nagpakita ng sinasabing ebidensya na photograph ng conversation sa pagitan po ni D.E. Alcantara and Senator Joel Villanueva di umano. Ika-4, John Michael E. Ramos, Chief Construction Section, Ernesto C. Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Floraline Simbulan, Juanito C. Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Cristina May D. Pineda, Paul Jason Duya, Merg, Jaron Laus, Lemuel Efraim Roque, RJ Domasig, Giancarlo Rivera, John Benex Francisco, Jolo Marie Tayaw, Maria Roma Angeline Rimando, Cesara Rowena C. Descaya, Pacifico Descaya. O yan Yari sila ngayon. Mark Alan B. Arevalo, Sally N. Santos, and Robert T. Imperio. O 26 na personalidad po ito na naka-froze na po ngayon ang kanilang mga assets including bank accounts.
At alam nyo mga tol, ganito umaksyon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bakit ka mananawagan ng mag-resign si PBBM samantala siya nga po yung dahilan kung bakit pinag-uusapan ngayon ito pong issue na ito kung bakit si mga politiko na mga balasubas kung tawagin kada ikot ang puwet nila ngayon. Ikot-ikot ang puwet nila dahil sa posibilidad na sila po ay masasangkot dito po sa flood control anomalies. At ito po ay malayo doon sa ipinagmamalaki ng mga DDS. Kasi yung mga DDS na ito, proud na proud sila doon sa nakakulong sa The Hague, Netherlands no? Sinasabi nila na, naku, sa panahon ng tatay namin, walang korupsyon. Anak ng teteng na yan, tatay nyo nga ang umamin, no? Inamin nga mismo ng tatay ninyo na merong flood control projects, anomalies, ghost projects. Pero ano ang ginawa nitong si Rodrigo Duterte? Wala. Pakinggan po ninyo ang kanyang tinig dito, mga tol. Ito. Racket dyan is yung ghost project. Hmm. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. May ginawa ba siya? Ipapalabas nila na Wala. may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean. Puro salita, walang gawa, puro papogi, walang investigasyon na nangyari, walang naparusahan. Bagkos ang Diskaya spouses, ang mga kumpanya nila, top companies pa sa panahon ng kanyang panunungkulan. And this is the worst thing dito, mga tol. Ayon po sa Quadcom report, no? Pakinggan po ninyo ito. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Isa pa. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Diba? Tapos yung mga kaalyado, katulad ng mag-amang Rodante Marcoleta at yung anak niya, todo tanggol. Kanina sa naging budget hearing ng Department of Justice, nagtanong yung anak ni Senador Rodante Marcoleta, itong si Congressman Marcoleta, kay Secretary of Justice Remulla. Napakaganda ng mga kasagutan ni Secretary Boyong Remulla. Panoorin at pakinggan po natin, mga tol. Ito po, no? Hanga ako dito, galing. Mga opisyalis po ng DOJ. Mr. Secretary, nung nakarang linggo po ako po ay nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling kayo pong makasagot sa pagkakataong ito. Tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagdakip at pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang The Hague. Hindi ko kayang sagutin yan. Unang-una, sa nangyari yan, aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna nung panahon na yon. At ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Kaya nasa Vienna po ako nung panahon na yon. Kaya hindi ko nakita yung dami ng pulis. Hindi ko nasundan, subaybayan yung mga resources po na ginamit upang madala po yung dating Pangulo sa The Hague. Pero ngunit masasabi ko, wala akong nasaktan, wala akong nabawian ng buhay, at maayos po siyang nakarating sa Hague na wala akong incident. Kaya kahit paano, pasalamat po tayo na wala na akong nadisgrasya sa pagkakataong yun. Opo, so sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano yan, halos 10 oras po akong nakipag-usap by telephone mula po sa oras ng Europa papunta po rito sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis
under Republic Act 9851. Bago natin ipagpatuloy yan, isingit ulit natin tong latest na balita. Ito, si Congressman Toby Chanco, yung mga DDS dyan na umaasa sa kanya. Baka umiyak lang kayo. Tandaan ninyo, pinsan din ito ng ating Pangulo by affiliation. Ang kanyang asawa ay pinsan ng ating Pangulo. Pakinggan natin siya. Ito po ayon po sa interview sa kanya kanina lang. The most important vote is that inside out of representatives. Diba? So, yun naman i-intay na lahat, diba? Kung ano yung, siyempre lahat naman kami, will support it of the president. So, ayaw naman namin dumalaw na sa tingin natin na President Tony. Let's put this on the record. May mga times na hindi malapit pag meron akong officer na sabihin ko ang tulong sa programa ng gobyerno. Isa sabihin ko, Mr. President, in short, ang sinasabi dito nitong si Congressman Chanco, di mapapalitan ang liderato ng Kamara kung walang basbas ng Malacanang. Ibig sabihin, alam nyo naman yan, nangyari rin yan sa Duterte, sa Aquino, sa iba pang mga administrasyon. Walang nauupong speaker nor Senate President kung walang basbas ang Malacanang. Whether we like it or not, yan ang katotohanan. Kaya kung meron mang papalit na speaker kay Speaker Martin Romualdez, sigurado kaalyado pa rin yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Saka ako, di ako natatakot ma-impeach. Pag na-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, so be it. Tingnan natin ang trial. Tingnan natin sa Senado. Ganun lang naman kasimple yun. Hindi tayo katulad ng mga DDS na pipigilan ng impeachment trial kasi may tinatago si Sara Duterte. Kung walang tinatago si Sara Duterte, hindi naman nila pipigilan yan, no? Ngayon, kung umikot ang mundo, ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, sige, panoorin natin. Tingnan natin ang paglilitis, kung may kasalanan ba siya o wala. Ganun lang naman kasimple sana ang mga bagay-bagay. Ang problema, pinapahirapan ito pong mga Duterte at supporters nila. Kung sinagot ni Sara Duterte ang mga aligasyon sa kanya, katulad po ng mga napapanood po ninyo, every now and then na tayo po yung nag-i-intro dito, yung 7 artikulo na basihan kung bakit po siya in-impeach. Di sana wala na ang issue na ngayon na yan, di ba? Kung sinagot niya na kagad yan, tapos na yan. Nananatili sana siya bilang vice-presidente nang wala ng kontrobersiya. Kasi para saan pa? Naging malinis na ang kanyang pangalan if ever. Diba? Kung wala siyang kasalanan. Ang problema, baka mabuksan partikular yung mga bank accounts Kasi may mga akusasyon doon na sinasabi na maraming tagong yaman ang mga Duterte. Kaya marahil ayaw talaga nilang matuloy. Ituloy na natin ang pakikinig po dito sa pagtatanong ni Marcoleta kasi sa punto sa huli, isisingit bigla nitong si Marcoleta, ewan ko kung anong first name nito, yung anak ni Rodante Marcoleta, yung tungkol sa mga diskaya. Nagtataka talaga ako mga tol. Bakit ganoon ka-concern ang mga Marcoleta sa mga diskaya? Kaya napapaisip tuloy ako sino kaya ang tinutukoy ni Ramon Tulfo sa kanyang chismis na meron pong isang mambabatas na di umano'y nakipagsabuatan sa mag-asawang diskaya sa halagang 1 bilyong piso. Tapos, kinalaunan, bumaba na lamang po ito sa halagang 120 million pesos. Ito po ay kanyang pinost noong September 14. Sino daw itong mambabatas na humingi ng 1 bilyong piso sa mga diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? Ang balita na nakarating sa kanya ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa halagang 120 million pesos. I am not saying na Marcoleta ang mga yan, pero nagtataka lamang ako, bakit napaka-invested nito pong Marcoleta father and son na mailagay sa Witness Protection Program ang Diskaya spouses. Ituloy po natin kasi dito sa mga unang tanungan po dito tungkol kung ano yung ginagawa ng Department of Justice, particular sa pagkaka-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa huling bahagi na lamang siningit yung Diskaya spouses. Section 17 and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa wrong statute, tayo po, that the ICC has no jurisdiction over us, at I will not lift a finger
in the investigation of any crimes regarding ICC. Kung ano po ang policy pronouncement ng ating Pangulo at hindi niya kinikilala ang pagiging miyembro natin sa ICC, Bakit ganito buhok ni Congressman Marcoleta? Ano? sino po ang kumbaga hindi sumunod sa pronouncement na ito? Ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Ang problema ko kasi dito, nung nag-withdraw po tayo sa ICC, sa Rome Statute, hindi na po tayo miyembro. Ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851, yun po ang naging basihan ng lahat. Kung ito po ay ating tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, kaakibat ng ating pag-atras sa ICC, wala na hong basihan sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851. May kismis ulit si Ramon Tulfo, mga tol. Balikan natin yung page niya. Nakita ko lang ngayon. Sabi niya rito, 5 minutes ago, naisoli na kaya noong mambabatas na tinanggap niyang 120 million pesos na binigay sa kanya ng mga diskaya upang ipagtanggol ang mag-asawa? Ang hiningi daw noong mambabatas una ay 1 bilyong piso. Pero nagtawaran sila kaya't binaba sa 120 million pesos. Di naman daw na ipagtanggol noong mambabatas sina Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya syempre, binabawi na daw nila ang pera. Di ko tinutukoy dito si Senator Dante Marcoleta na pinaglalaban na maging state witness ang mga diskaya. Ibang mambabatas ang tinutukoy dito, hindi si Marcoleta, promise. Oh, hindi pala si Rodante Marcoleta ang tinutukoy ni Ramon Tulfo. Totoo kaya? Tuloy tayo rito. Di po ba bilang parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating presidente? At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakaroon ng breach or violation ng trust and confidence na kung saan hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability? Huwag natin tanggalin yung mga basher, mga tol. Hayaan nating masaktan sila sa mga napapakinggan nila sa akin. Ganun lang naman yung gusto nila, sinasaktan nila sarili nila. Hayaan natin dyan. Huwag nyo na kasing pansinin. Hindi ko nga pinapansin eh. Nakikita ko yung mga post nila pero di ako nagpapa-apekto. Alam niyo mga tol, focus sa ating discussion. Huwag nyo pansinin yung mga nagpapapansin dyan. Masasaktan lang kayo eh. Ika nga, makinig po kayo sa akin, mga ate, kuya, tatay, nanay, lolo't lola. Bihira ditong manonood natin na bata sa akin. I'm 45 years old. Mga ate at kuya ko, karamihan. Makinig po kayo kay Bunso. Pag pumatol po kayo sa tanga, mas tanga po kayo. Ganun lang po yun. Tanga po yung mga yan tapos papatulan nyo. Kaya wag nyo pong papatulan. Ang pagtatrabaho po sa gobyerno ay sako po yan sa maraming desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. At hindi nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon o kaya yung lahat ng ating paningin. Maaari po itong magbago sa pagdating ng panahon, sa bawat panahon. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa usaping ito nung dumating po yung pagkakataon na talagang ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security po ng ating bansa. Does the former president pose any security threat kahit ganun na siya katanda? Marahil yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang naging evaluation ng panahon na yon. Basta't sa akin po, ang aking clearance na binigay ay sa legal basis. Ang legal basis ng kanya pagpunta sa The Hague. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong tumaliwas sa kagustuhan ng presidente. Kahit tayo Hindi ay ho tayo tumaliwas, marahil ho, nagbago rin ang lahat sa ang kanyang paningin sa usapin ito. Hindi ho tayo, sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay. Minsan nagbabago po. Yun po yung ating pagtingin dito. Ayun po. Yun po kasing mga pangyayaring ito nung dinakip ang ating dating Pangulo, it poses some questions that need to be answered. Halimbawa, what is the role of the DOJ Secretary in high-profile law enforcement operations involving political figures, including former officials? How does the DOJ ensure that such operations are impartial, conducted strictly within legal bounds, and free from political interference, or not influenced by political pressures, especially when they involve a former head of state? What is DOJ's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes? Kami ho, ang aming gabay dito, rule of law. Yun po yung aming mantra dito, yun po yung aming sinusunod
At yun po ang dahilan kung ba't meron po Ang galing ng mga sagutan ni Justice Secretary Remulla, no? Hindi siya mahuli ni Marcoleta eh. Kasi ganun lang naman yan mga tol, kung nasa tama ka, kahit paikot-ikutin ka ng mga tanong, masasagot mo ng maayos. Eh si Sara Duterte, hindi ko alam kung nasa tama siya. Kanina sa hearing sa sa House of Representatives, tinanong, yung mga biyahe niyo po ba ay personal o hindi? Sabi niya, personal. Siya daw ang gumastos. Nag-follow up ng tanong, yung Kabataan Party List Congresswoman. Eh yung mga security personnel niyo po ba? Sino po nagbayad? Taong bayan. More or less 4 million pesos ang ginasta para sa mga gastos na yan, no? Sa kanyang mga travels abroad, particular. Oh. Tapos proud na proud pa kayo. tayo Department of Justice. Proof na po. Para humaayos ang lipunan natin at tahimik po. Thank you. My last question po, Mr. Chair. Oh, ito na. Ah. Isisingit niya na rito yung Diskaya spouses. Sa presentation niyo po, nakalagay dito, there's a 100% completion rate ng mga applications for witness coverage dun po sa Witness Protection Program. 100% in 2024 and for the first semester of 2025, 100%. Ngayon pa lang po yata kayo magkakaroon ng 99% dahil parang hindi niyo tatanggapin ang mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. Ano po kaya ang magiging dahilan natin kung bakit hindi natin sila tatanggapin? Sila po ba'y nakausap na natin? Sabi po ninyo, you will conduct a diligent, a thorough interview of the couple and you will assess their statement. Nagawa na po ba natin ito? Hindi po. Hindi pa tayo umaabot sa bandang yon sapagkat mainit po ang naging talakayan sa Senado, mainit po ang nagiging exchange ng mga pananaw. Wala po kami sinasaradong pinto. Ang mahalaga lang, may proseso po tayo susundin para ma-evaluate po ang testigo. Ang mahalaga po, nagsasabi ng totoo at talagang kailangan ng testimonyong yon para yung buong katotohanan, para maabot po natin lahat ng dapat natin maabot sa pagbungkal po ng kaso upang maparusahan po yung dapat parusahan. Opo. If you will, have you gone over the sworn statement of the couple, Mr. Secretary? Mr. Chair? Wala pa akong kopya. I have not been provided with a copy of that nor any letters. Wala ko nakukuha pa. Everything was in a phone conversation. Kaya nga, hindi ko kayang magdesisyon kagad based on the telephone conversation. Kailangan po may proseso talaga tayo sundin. Opo, kasi kung if I may appraise the Secretary, marami po siyang binanggit na mga personalidad doon at mukhang detalyado. Baka naman ito ay magkaroon ng konting merito dahil hindi naman po ito basta-basta lamang ito ay sinumpang salaysay na pwede naman natin pag-aralan at lalo ating suriin kung talagang meron pong katotohanan dito. Totoo po yan, susuriin po natin yan. Ngunit marami rin po tayo itatanong na mahalaga para maging kompleto po ang kasaysayan ng lahat. Kasi kung sila po ay 15 taon na nangongontrata at ay kikwento nila 3 taon lang, marahil po lang po yun. Kailangan po malaman natin yung buong kasaysayan ng kanilang pangongontrata at kung ano ang kanilang dinaanang patakaran at yung mga sinasabi nilang obligasyon. 15 taon dapat mapag-aralan po natin lahat yan at sabihin nila sa atin kung ano talaga ang naganap sa mga panahon na sila ay nangongontrata mula 2007 hanggang 2025. Hindi yun lang po 3 taon. Bro mo, irerekomenda mo for protection. Tapos ang sasabihin lang ng Diskaya spouses from 2022 hanggang 2025. Yan tagal-tagal nila sa pangungontrata. Kaya dapat sabihin nila. O, nag-agree naman dito si Secretary Remulla kasi sinuggest nitong si Marcoleta na mula 2007 daw. Eh, sabi nga ni Secretary Remulla kahit mula 1998 payag siya. Ngunit yung buong kasaysayan po ang ating gusto makita. Para masolve po natin itong problema ito na bumabagabag sa ating bansa ngayon. Iyon po yung mahalaga kung itestigo kung ganun kahaba ang kasaysayan sa pangontrata, marahil mas marami sila mabibigay sa ating mga pangalan, mga petsa, project, engineer, at kung sino pa mga mambabatas, kung sino man ang nakialam sa mga kontrata, yun po yung kailangan natin malaman. Hindi lang po yung 3 taon o 2 taon na kanilang binigay sa kanilang unang sulumpang salaysay. Mr. Secretary, papayag po ba kayo if we will broaden the scope of the investigation to include the years 2007 up to 2025? Opo. Kailangan po talaga we get to the bottom of this kasi yung bansa po natin ang nakasalalay dito. Ang bigat na ho ng salubin ng Pilipino. Kailangan po malaman nila yung kasaysayan nito. Kung kinakailangan po umabot tayo sa 1998, gawin po natin para makita po natin kung saan tayo dapat pumunta at saan tayo paparoon. Yun po, hindi tayo matututo pag hindi natin nakita ang buong kasaysayan po at sistema na umiiral ngayon na mula po noong mga panahon na yun. Ganun lang yun. Pero sa darating na September 21, kung kayo po ay hihingi ng payo sa akin, bilang PBBM supporter at loyalista, huwag po kayong pumunta sa Luneta. Kasi ganito yung mangyayari doon. Anti-corruption, di ba? Pero babanatan nila si Pangulong Bongbong Marcos, ang pamilya Marcos. Buti sana kung isisigaw doon lahat ng mga balasubas, kasi ang tawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga politiko na involved dito, mga balasubas . Ang problema,
Hindi lang naman yung mga balasubas ang babanggitin dun eh. Nakita na natin yung press conference kamakailan lang, di ba, sa live ng Rappler, yung matandang babae, saka yung isang lalaki, binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos susuportahan mo yung ganong rally. Kaya ako, bilang PBBM supporter, at kayo na mga loyalista, huwag kayong magkakamaling pumunta sa September 21. Kung gusto niyo lumabas ng bahay, lipat kayo sa ibang lugar, no? Hanap kayo ng Freedom Park. O kayong mga PBBM supporter, mga loyalista doon magtipon-tipon. Huwag niyong suportahan yung mga galawan ng mga dilaw at ng mga kung anong kulay. Lalong-lalo na, marami pong mga nagsasabi baka i-infiltrate po yun, isabotahe, manggulo. Pag nagka-arestuhan doon, hindi naman papayagan ng gobyernong ito magkaroon ng kaguluhan eh. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, normal na ilabas ang galit ng mga kababayan po nating Pilipino dahil sa nangyayaring pagwalang hiya sa budget po ng ating gobyerno, pero hanggang sa naaayon lamang sa batas. Kapag may paglabag na sa batas, papasok na ang security forces natin at arestado ang mga lalabag sa batas. Ganun lang po yon. Hanggang dito na lamang at nakapangasar na naman tayo ng mga DDS. Salamat sa panonood ninyo, mga tanga. Mga DDS, salamat sa panonood ninyo, mga tanga. At sa mga matatalino na manonood ni Top 1, kaya nga Top 1 eh, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po, hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. By the way hindi po ako nagyayabang, inaasar ko lang yung mga DDS. Bye for now mga tol.